Ang Cambodia ay isa sa close ally ng bansang China sa mga bansa sa Timog Silangang Asya at sa ASEAN. Mula na manungkulan noong 2023, pinaigting ni Cambodian Prime Minister Hun Manet ang pag-abot ng Cambodia sa mga kabisera ng kanluran, kabilang ang mga pulong ng mga delegasyon sa mataas na antas kasama ang Kongreso ng US at ang Pentagon. Ang ilang mga Chinese analyst na binanggit ang kanyang kanluraning edukasyon ay binigyan kahulugan nito bilang isang paibot sa kanluran. Ngunit mali nitong basahin ang parehong layunin at konteksto. Ang Cambodia ay hindi lumilipat o pumapanig, ngunit nag-aayos ng isang relasyon na nanganganib na maging sobrang higpit at hindi nababaluktot. Ang layunin ay palawakin ang flexibility at palakasin ang soberanya sa gitna ng pandaigdigang kawalan ng katiyakan. Ang Cambodian People's Party ay nanatiling sentro sa muling pagkakalibrate na ito. Dahil dominant pa rin si Hun Sen sa partido at senado, malinaw ang pagpapatuloy ng institusyon. Ang outreach si Prime Minister Hun Manet ay kumakatawan sa isang pagpipino, hindi pagkasira, na nilayon upang mabawasan ang kainan habang pinapanatili ang mga benepisyo ng China. Sa nakaraang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr., tila nagbigay daan ito sa bansang Cambodia na ma-expose sa labas na pagkakontrol mula sa China sa kanilang bansa sa matagal ng panahon. At aminin man ito ng bansang Cambodia, pero hindi ito nagustuhan ng China ang bagong yugto na ginawa ng kanilang bansa para imbitahan ang isa sa mga kritiko nito sa South China Sea, ang Pilipinas. Isang pagpupugay at maluwag na tinanggap ng Cambodia si Pangulong Marcos sa kanyang 3 araw na pagbisita sa naturang bansa, at ramdam ng mga Cambodian ang kasiyahan at galak na mapaunlakan ng Pilipinas ang kahilingan ng kanilang pinuno na si Hun Manet ang maimbita sa isang pambihirang pagkakataon, ang buting Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. Ang pagbisita ay nakikita bilang isang malagang hakbang sa pagpapalakas ng bilateral na relasyon bago ang Asian Chairmanship ng Pilipinas sa taong 2026, at dumating ding habang ang Cambodia ay nagpoposisyon sa sarili bilang isang umuusbong na hub para sa regional na kalakalan at pamumuhunan. Sa kabilang banda, binatikas ng Qatar ang pag-atake ng Israel na nagtatarget sa mga pinuno ng Hamas sa kanilang lupain bilang isang gawain ng terorismo ng Estado, matapos ang isang mataas na pagsabog sanhi ng mga bumagsak ng mga misail mula sa Israel. Ang duwa ay niyanig ng mga pagsabog na ikinamatay ng 6 na tao at nawalan ng pag-asa ng tigil putukan sa Gaza, kung saan ang Estado ng Gulf Arab na Qatar ay isang tagapamagitan. Ang pag-atake ay nagulat sa maliit na bansa sa Gulpo na isang kalyado ng US na nag-host sa mga pinuno ng Hamas, sa pagkatapon gayon din ang libo-libong tropa ng US sa pinakamalaking airbase para sa mga pwersang Amerikano sa gitnang silangan. Ang Qatar, kung saan bumisita si Pangulong Trump noong Mayo, at labis na pinuri ang pamumuno ng bansa para sa papel nito bilang isang tagapamagitan sa mga salungat sa buong mundo. Sinabi ng mga opisyal ng seguridad ng Israel na ang Air Force ng bansa ay nagpadala ng higit sa 20 Jericho-4 ballistic missile sa pag-atake sa Qatar, ayon sa Israeli media. Ipinagtanggol ni Netanyahu ang pag-atake sa isang kaganapan sa US Embassy sa Jerusalem noong Martes. Pinangasiwaan din niya ang pagpapatupad ng operasyon sa Doha kasama ang mga matataas na pinuno mula sa Israeli Military at Domestic Intelligence Agency, ang Shin Bet, pagkatapos ng ilang buwan ng pagpaplano, ayon sa Israeli media.